Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Sa mga naging pahayag po ni President Bongbong Marcos sa mga nagdaang panahon mga kapatid. At nagpahayag din po si President Rodrigo Duterte at sinagot po ang mga paratang po ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong po ng taong bayan, sino po ba ang iyong iboboto? Ikaw po ba ay boboto sa bagong alyansang Pilipinas o dito ka po boboto sa partido po ni Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban, kung saan ang bawat politiko po ngayon, kita po natin ito pong partido po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay sumasagot po sa mga naging paratang naging paratang po nito ni BBM na sila po ay inutusan lamang na parang mga inutusan na bumili ng suka, at sinagot po nila yan dahil nakita naman po natin na mukhang nag-iiba po ng landas itong si BBM Kung dati po ay si BBM ay hindi po nakikipaglaban at hindi po nakikipagsagutan at hindi po pumapatol sa mga negative campaigning, ano po ang nangyari ngayon kay BBM? Si BBM po ngayon ay nakikiisa sa pakikipaglaban po ng mga pangit nagpapagpapahayag about po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon pang sinasabing mga nabahidan ng dugo, mga nagbulsa ng sako-sakong pera, na nakita naman po natin na kung paano po pinatakbo nito ni Pangulong Bongbong Marcos, nito po ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang bansang Pilipinas nung panahon po na nasasakdal ang Pilipinas, at hindi lang ang Pilipinas at ang buong mundo. Patungkol po dito sa COVID-19, nung pandemya po, nung panahon ng pandemya, nakita po natin kung ano po ang naging aksyon at naging galaw at ano po ang naging kilos ng Pilipinas at naging tugon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po dito sa pandemya. Alam naman po natin na pinaglingkuran at minahal po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang maraming Pilipino na nakinabang po sa pera ng bayan mga kapatid. At sinagot yan ni Robin Padilla, sinagot yan ni Bato de la Rosa, ang mga naging akusasyon po. At sumagot po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung gusto nyo po na manalo itong mga senador ng PDP Laban ay patayin po natin sila. Alam naman po natin, ang joke po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hanggang ngayon po ay walang mintis pa rin po mga kapatid. Matapang pa rin at may paninindigan pa din pag nagsasalita ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, pag tinanong po kita, saan ka po ba? Ikaw ba ay sa partido ng bagong alyansang Pilipinas na pinamumunuan ni Bongbong Marcos, na nasasangkot po sa anong controversial na nababalot po sa kanilang grupo, Alam naman po natin na isa po si Bongbong Marcos sa maraming akusasyon na hanggang ngayon ay hindi pa natutugunan, Nandyan din po ang kanyang kapatid po, na kaibigan po ni Vice President Sara Duterte, na si Amy Marcos, mga kapatid, Alam naman po natin na pilit po nilang pababagsakin ang pamilyang Duterte at aakusahan po ang mga ito, ang paggigipit po ang isa po sa gigipit ngayon, nararamdaman natin, ito pong si Bongbong Marcos, ang kanyang mga patutsada at ang kanyang mga aksyon. Ang kanya pong naging pahayag din po patungkol po sa China ay natatatawa daw po, nasasayahan pa daw po itong partido daw po nitong PDP Laban, kapag binubomba, ang pinaparinggan niya po dito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na pag binubomba daw po ng China ang Pilipinas ay masaya daw po. Ito pong mga partido daw po ng PDP at lalong-lalo na po itong si Pangulong Rodrigo Duterte, At nagkaman daw po ang kanilang mga senador at nagkaman daw po ng bilyon-bilyong pera at sako-sakong pera, Hanggang ngayon naman po ay naging hearsay at hindi po napapatunayan ni Bongbong Marcos. Kung kayo po ang tatanungin, sino ba ang susuportahan mo? Guys, tayo po dito sa Politika Artista PH. Tayo po ay naninindigan po, Tayo po ay naninindigan kung sino po ang tutulungan ni Pangulong Rodrigo Duterte, yun po ang ating susuportahan, Ang mag-amang Duterte po, at lalong-lalo na po andito po tayo sa Politika Artista PH, PDP Laban, vote straight po tayo. Iboto po natin ang mga kandidato na yan, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Nakritikal po ang kalagayan ni Vice President Sara Duterte. Tanging ang PDP Laban Senator ang suportahan at tulungan natin. Sa panahon ngayon, hindi na po natin kailangan
na hindi po natin dapat iboto si ganito, hindi po natin dapat iboto sa ganito. Suportahan po natin yan dahil once po na makalusot, ang partido po ng PDP laban, hindi po mapapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil kung ang mga partido po ng bagong Pilipinas sa pinangungunahan po ni Bongbong Marcos, maliligwak po si Vice President Sara Duterte dahil ngayon pa lang po nakikita na po natin napipilitin po nilang mailusot ito, Numbers game po, kailangan po magkaroon ng suporta ni Bato, kailangan na magsuporta ni Robin Padilla, ni Bongo. Wala pong mangyayari sa 3 boto. Sa panahon ngayon na naririnig natin na mukhang may mababayaran at nababayaran po ang mga prinsipyo ng ating mga senador na wag naman sana, ng ating dalangin ay bigyan sila ng maayos sa pag-iisip at tamang pagdidesisyon patungkol po dito sa impeachment trial na gagawin po kay Vice President Sara Duterte. At isunod na po natin mga kapatid, ito pong si Vice President Sara Duterte ay nagpasalamat na po, at in-endorse niya rin po mga kapatid, isa po siya sa tutulong, Kaugnay po dito sa PDP laban sa senator, iminungkahi niya po ang pagboto dito, Iboto daw po natin ang partido po ni Pangulong Rodrigo Duterte at alam natin na ang PDP laban ay partido na rin po ito ni Vice President Sara Duterte. Nakiusap siya sa maraming Pilipino na tulungan at suportahan po ang siyam na kandidato po ng PDP laban. Tulungan po natin sila dahil yan po ang makakapagsalba sa napipintong impeachment trial po laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya po ngayon ay nagkaroon na naman po itong mga kongresista ay umuugong na naman na inuutusan na po nila ngayon ng Supreme Court. Nag-uutos po sila na atasan po ang Senado na mag-conduct na po ng impeachment trial. Gayong ang kanila pong oras at panahon ay limitado at critical na po. Nakita natin ilang buwan na lang po ang natitira sa 19 Congress ay matatapos na po sila. Alam naman po natin na ang halalan ng 2025 national, ng 2025 senatorial at ang mga congressman na ito ay naninilikado po sila. Kaya pilit po nilang minamadali ang lahat. Alam naman po natin dahil mag-iiba po ang panibago at tutungtong po sa 20th Congress. Mukhang mamamatay po ang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Gayon pa man, huwag po tayong magpakampante kung ito ay mamamatay or what. Maging matalino po tayo, ang mga Pilipino po ay maging matalino sa mga pipiliin po natin at mga iboboto po nating kandidato. Sa ngayon po, pagtulungan muna po natin, ipakilala sa ating mga pamilya, sa ating mga tatay, sino ba si Rodante Marculeta, sino po si Pastor Apollo Kibuloy, sino si Jimmy Bondoc, sino si JB Hinlo, sino si Lambino, sino si Philip Salvador. Tulungan po natin sila. Sino si Atty. Vic Rodriguez. Na bakit kailangan natin ang mga ganitong klase ng politiko na mailagay at mailuklok natin sa Senado, na kailangan po natin sa panahon ngayon. Dahil papasok po tayo sa panahon ng 20th Congress kung pipilitin po nilang mailusot ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi po ito uusad kung ang mga PDP laban senators po natin ang makakapasok at makakaupo, lalong-lalo na po pagka nandyan po at dadagdagan po ang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado. Dahil alam naman po natin ang mga ito, alam naman po natin na ang Senado kahit papaano ay may mga matatalinong pag-iisip, hindi po napapaligiran ng mga buaya at mga ganid na politiko dito po sa Kamara de Representante. Kung kayo pong tatanungin mga kapatid, sino po ang inyong susuportahan? Partido po ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang PDP laban, na kung saan tayo ay suportado dyan, or partido po ng Bagong Pilipinas kay Bongbong Marcos? Kayo po ang tatanungin. Magkomento ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsuporta at laging panonood dito po sa Politika Artista PH.